Isang masaganang araw sa lahat, isa na namang panibagong adventure ang ibabahagi ko sa inyo sa episode ito. At dadalhin ko kayo sa Port Barton, San Vicente, Palawan. Mula sa isla ng Kanibugan, Balabac, Palawan, bumiyahe kami pabalik dito sa port ng Buliluyan. Sakay nitong maliit na bangka na double engine. At dito sumakay naman kami ng van papuntang Puerto Princesa. At nasa mga 5 oras din ang biyahe namin bago makarating ng Puerto Princesa. Kasama pa rin ang grupa Batang Gispero, Christian Corpus, Native Channel, Joy Adventure at Raymond Lau. Hello! Kaya tayo. Ayan. Pasangalon sa nagugutom. Dito kami nag-overnight sa bahay ni Bro Anthony Rabanal sa Puerto Princesa. Umaga kinabukasan, naghanda na naman kami para sa biyahe namin patungong Port Barton ng San Vicente, Palawan. At finally, nakarating din kami sa Port Barton sa area ni Bro Kyle Clark. Ito po. At ito, sabak agad kami ni Batang Gispero para sa quick afternoon dive. Kasama din si Bro Raymond Lau at siyempre ang aming boat captain Kyle Clark at ang kanyang buddy. Pang-ulam sa hapunan ang target namin sa hapon na to. Ito ang speedboat na gagamitin namin ng lifestyle speedboat tours ni Bro Kyle Clark. So kung gusto niyo sa mga ganitong expeditions, contact na lang si Bro Kyle Clark sa Port Barton, San Vicente, Palawan. At ito, biyahe na kami dyan lang sa malapit dahil hapon na. Pang-ulam lang naman ang target namin sa hapon na to. At yan, mga 10 minutes lang at nandito na kami sa spot. At dahil bago na naman ang spot sa araw na to, excited na naman ako with sumisid. Okay naman ang visibility, kahit pa paano medyo malinaw pa naman ang dagat. Siya tangagos ah. Activating the Bavarian Dive Reflex. At yan, first drop natin for the first fish of the day dito lang sa bababaw. Medyo malabo konti ang tubig pero gusto rin. Wala masyadong agos. So dito tayo sa isang malaking coral structure. Habang pababa ko, nakita ko ang ilang mga isda, mga kakaibang isda dito. Mga bobhead parrotfish na ibang klase din ito. Hindi naman kalakihan. Pero siyempre hindi yan ang target natin. Hanap tayo ng magandang klase para sa ulam. At ito, may nakita tayong isang black drummer or ilak. So yan ang ating target species sa drop na to. Isang ilak. Hinday ko na lang dito nalalapit para sa isang maayos na tira. Ayan, lumapit na. It's time to pull the trigger. Ayun, sa pull na naman ang ating first fish of the day. Mali akong bumaba dito para mag-set up ng ambush. At di ako nagtagal sa aking paghihintay at may lumapit na isang malaking golden trevally. Titirahin ko na sana to kaya lang pumulupot yung bungee ng belt trail ko sa aking kamay at di ko magilap ang trigger at di maunat ng maayos ang aking braso. Kaya yun, nakalayo at hindi natira. Bumaba ako dito muli para makabawi sa sablay doon sa golden trevally na malaki. At dito pa napansin ako sa baba na activity ng mga unicorn fish o blue spine unicorn. By the way, napakaraming klase ang mga unicorns.
May ibang subspecies ng mga unicorns na wala talagang sungay. So hindi ibig sabihin na kung walang sungay na tumutubo sa kanilang noo, hindi yan unicorn. So generic name po yan sa kanilang family ng mga unicorns. Kahit yung iba walang sungay, ay tawag pa rin sa kanila yung mga unicorn fish. Halimbawa mga slick unicorns, generally walang sungay mga yan, pero yun pa rin ang tawag sa kanila. Mga scientist o kaya mga biologist ang nagpangalan po niyan, hindi po ako ang nagbigay. At ito medyo pumasok na sa ating shooting range ang isang blue spine unicorn. Medyo malapit na ito at konting galaw na lang nito. Titirahin na natin. Shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na patuloy na sumusuporta sa ating mga adventures. Shoutout dyan kay Marlon Cayobet. Ingat po. Shoutout din kay Timber Banyes ng Cebu nga Cebu. Salamat sa support po. God bless. Shoutout din kay Rinaldo Romero from Kasay, San Francisco, Quezon Province. At ito, hindi tayo nabigo sa ating paghihintay at natira natin ang isang ito. At may pangulam na tayo na matabang unicorn fish. Shoutout din po kay Good Oliva at Delis de la Cruz family ng Naik Cavite. Salamat sa support po. Shoutout kay Eddie Moradas at ni Mark Moradas ng Las Piñas City. Salamat po sa palaging suportan nyo. Isang shoutout din kay Toto Kalingag of Coron, Palawan from Flor de Les Kalingag. Salamat po. Shoutout din kay Sofia Moradas ng Sweden from Eddie Moradas. Salamat ng marami. At ito, patuloy pa rin tayo sa paghunting ng mga unicorns para sa pang-ulab. At dito bumaba ko sa areang to at naghintay ng lalapit na isda. Medyo mababaw lang ang areang ito, nasa mga 10 meters lang, kaya relax lang tayo dito sa baba. At na medyo matagal tayo dito na maghihintay. And finally, within sight na ang isang ito. Hindi naman kalakihan pero pwede na. Ayun o, lumalapit. Yari. Kataloy. Yan ang ating pangalawang unicorn fish sa araw na to. Dagdag pang ihaw na naman. Another drop para sa isa na namang unicorn fish. Medyo malaki na to. Nakita ko na ito habang nagpahinga ako sa surface. Kaya ito, matyaga natin itong hintayin dito. Pakalalapit. Kaya lang doon na umiikot lang sa malayo. Kaya gapang mod tayo ito. Isa ito sa mga teknik na ginagawa natin. Pag hindi lumalapit, so gapang tayo para malapitan yung target. Dito na lang ako maghihintay dahil may maganda akong cover dito na isang malaking coral rock formation. And finally, within shooting distance na ang ating target na blue spine unicorn. At ito, titirahin na nga. Baka tirahin pa na iba. Ito sa pool. Yan, 4 fish na tayo in a row without miss shots. Magandang pulso natin ngayon
So ito ang pinakamalaking huli natin na unicorn sa araw na to. Good size, sa 2 kilo na yata to. At sa drop na to, pabalik na ako malapit sa speedboat na service namin. At dito bumaba ako dahil may nakita akong grupo na naman ng mga unicorn fish. Hindi naman kalakihan ng mga unicorns na to, pero pwede na pandagdag sa ulam dahil medyo marami naman kami doon sa HQ. Ito, tamang abang lang ang ginagawa natin habang wala silang kamalay-malay na isa sa kanila. Ang isasama natin sa pag-uwi doon sa HQ sa may Port Barton. And finally, may napili na tayo at swerte naman at makatikim ito ng dry land. Kaya lang, inihaw pa rin ang labas niya. At this point, nag-decide na ako na sumampa na sa speedboat na service namin at doon na lang maghintay kay Batang Espero na aakyat din. At ito, selfiehan muna natin ang mga huli natin para sa kanilang last appearance dito sa ilalim ng tubig bago sila dadalhin doon sa HQ. At ito na nga, dumating na si Batang Espero at may huli din siyang isang slick unicorn at isang good size na samaral. At it's time to call it a day at makapaganda na kami sa aming hapunan para sa first day namin dito sa Port Barton, San Vicente, Palawan. Ang ganda pala pag may ganitong service tayo mga lods, oh. Ang bilisan ng takbo at siyempre napaka-relax ang travel nito. Pahiga-higa lang dito. At pagdating namin dito sa tabi, nandito na sila bro, YouTube channel at Joy Adventure. Medyo hayag ragyapon na rin dapita. Hapon. Kalim bro. Ayan mga lods, ayun din tayong biyaya sa hapon na to. Init mangyayat mo na ganun bro. Kinilaw, nasurahan at saka inihaw. Thank you bro, Kyle. Yan, No worries shout man. Siya yung pinakasikat ng NBA pumunta ng Palawan para lang pala. Kaya close pa. Ito, mga all-star to. Pati yung kasama namin Yan. kanina. One down. Kain tayo, kain po. Inihaw. Patay ng surahan oh. Ay, kinilaw pa. Dalalan tayo ng ilaw buka. Oo pala bro. Bro, dala tayo ng ano bro ha? At ito kinabukasan, naghanda na kami ng aming mga logistics para naman sa isang island tour. Oh, hindi kami uwi dito sa HQ. Doon kami matutulog sa isang isla. Sana okay lang ang panahon mamaya. May bagyo pa naman na paparating. At ayan po, medyo kalmado naman ang dagat. Kahit may bagyo na paparating. Kaya lang malabo dito sa tabi. Ito, naglalakad na kami papunta doon sa aming service na speedboat habang yung mga gamit namin ay dinadala na doon sa van. Maraming mga turista ang gumagala dito dahil may mga resto bars at mga spas o mga massage parlors dito. At ito, nagloading na kami sa aming mga gamit doon sa may speedboat namin. Ayan, tamang buhat lang ng mga gamit hanggang may sakay ito. At dito na kami. Ready na para sa overnight adventure dito sa Port Barton, San Vicente, Palawan.
At matapos kaming maklear ng Coast Guard, ito na, lalarga na kami. Kahit malabo, try na lang namin. Baka sakali, bibigyan kami ng magandang spots doon. At makalipas na ilang minutong biyahe na dito na kami sa aming first spot of the day. Ito ang tawag nila ay ang Middle Rock Formation na sa gitna ng dalawang malalaking isla. Okay naman ang visibility sa tubig dito at kanya-kanya na kaming bihis. At di naman halatang excited ang buong trupa para sa first drop of the day. At ito, warm up na tayo mga lods. Habang sinusundan ko ang galaw na mga bait fish na nasa paligid. Mukhang positive tayo dito. Dahil marami ang mga bait fish at mayroon na tayo mga nakikitang mga magagandang targets. May nakikita na akong mga malalaking coral trouts bagamat mailap ang mga ito. Pero mamaya tingnan natin kung makahuli tayo sa mga ito. Nakailang drops din ako dito para tumira ng mga coral trouts na malalaki pero hindi tayo sinwerte. Sadyang mailap ang mga ito. Bagamat nasa mababaw lang sila pero talagang ganoon eh. So hindi nagpapakain. Hanggang sa may nakita kong isang isda na bago sa paningin ko kaya ito ang sinundan ko at binaban. Langanin naman siya na coral trout. Dahil nakalak ako sa target, hindi ko na malaya na mayroon palang isang kingmak dumaan sa left side ko. Kaya yun, ligtas muna siya sa time na to at yung purple cod ang nadali natin. At habang hinihila ko yung aking huli na purple cod, nandun pa rin sa baba yung kingmak na umaligid. Pero wala na akong magawa dahil hindi pa nakalud ang ating pana. So ito, barbecue ang purple cod. Ito ay isang pambihirang isda na nakita ko. Mukha naman siyang grouper. On this drop, nag-set up ako ng ambush dito sa mabuhangin na bahagi ng spot. Habang minamasdan ko ang galaw ng mga baitfish na nasa paligid. Bago pa man ako nakarating dito, doon sa medyo mababaw na area, may tinira akong isang kingmak na malaki na. Nasa mga 10 kilo na yata yun. Kaya lang na-delete ang video, kaya wala na tayong ebidensya sa nangyari. Kaya kwento na lang yun. At ito, may nakita tayong isang magandang trevally at nadali natin mga lods. Yan, isang kawayanon o golden spotted trevally. Ayan, napakaganda ang patama natin na nagawa dyan sa isdang yan. Kaya relax tayo at kampante na may lad natin yan. At ito, good size na. Nasa mahigit 2 kilo ang golden spotted trevally na to. Sa drop na to, binalikan ko ang spot kung saan ako nakatira ng isang kingmak na nakawala. Pero pumunta ako doon sa medyo malalim na bahagi. Sa may mabuhangin na area ako tumambay. At dito tayo nag-observe sa mga galaw ng baitfish na nasa paligid. Baka sakaling may lalapit na mga predators na mga malalaking isda.
At di tayo nabigo sa ating paghihintay. Wala sa likuran ko, right side. Ito, dumating ang isang King Mac at sinundan ko at tinira. Yun, sapol mga lods. At ito, mukhang natamaan konti ang kanyang spine at napakagandang patama na nagawa natin dito mga lods. Oh. Malit lang ito, nasa mga 4 na kilo. Maganda ang presyohan nila dito sa King Mac, kaya goods na to. May pandagdag na para sa gas ng speedboat namin na gamit. Sa pagkabati ko, nakita ko si Bro Native Channel na tumira din ng isang King Mac. Ayun, oh, sapul. Binabaan ko para bigyan sana ng second shot, pero okay lang naman pala ang tama. Secure shot naman at medyo hindi rin kalakihan ang isang nito. Kaya walang problema. Secure na secure din talaga ang tira niya. Sa drop na to, sa coral trout ang target ko at dito, sinundan ko ang galaw niya. Medyo mailap, pero nakalapit naman tayo at tinira ko to. Ay lang, ayun oh. Nakawala. After several drops, ito, umakyat ako sa speedboat namin. At ito ang huli namin sa aming first spot of the day. Mga coral trouts, King Max, at marami pang iba. At ilang sandali pa, pumunta na kami dito sa tabi na isang resort at dito kami magpalipas ng gabi. Walang kuryente dito at medyo lumalakas na ang hangin. Ito, nag-set up na yung duyan para sa ating tulugan. At ito si Bro Anthony, nagluto na rin ng aming ulam para sa aming hapunan. Meron kami na na-enjoy namin. Ang yung nilikha, yung ginawa dito sa dako ng Fort Barton. Pasalamat po kami sa guidance at sa blessing na yung pinagkulog sa araw na ito, maging sa aming pong captain. At ang aming host na dala sa amin sa isla nito, maging si Tatay sa pagtanggap dito sa isla ng Carbulo. At sa pagkain po na nasa aming harapan, pakapagtarayan, pakapaspasan mga magkain dito na ilalakasin po ng aming lupang katawan ng kami ay patuloy pang makapagawa ng mga bagay na amin pong dapat gagawin. At sa aming pamahinga, kayo po ang bahala mag-ingat at mag-gising sa amin sa araw po ng bukas. So ang lahat ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tara! Let's eat! Let's eat! Let's eat! Let's eat! Let's eat! Manihapon, manihapon, manihapon. Dito na naman kami. Una kayo. Kain tayo. Una na. Ayun na po. Wow, ano pa na? Masarap mo na ganyagot. At yan po ang ating first part sa adventure namin dito sa Fort Barton, Palawan. Thank you for watching everyone. God bless.